sunod-sunod yung pag-atake ni Senator Amy Marcos sa NBI. Tingnan nyo ha, pakinggan nyo to. May mga sinasabi pa na may mga nag-utos daw. Dito daw po sa NBI, may mga nag-utos daw mga kababayan na lusubin daw po etong Senado. So sabi dito, basahin muna natin yung caption. Sabi ng NBI agent, inutusan sila na arestuin si Bato kahit daw po mga kababayan may bawian ng buhay. Yan yung sinasabi ni Senator Amy Marcos ha. Sabi daw ng mga taga NBI agent, inutusan daw sila para arestuin si Bato kahit daw may bawian ng buhay mga kababayan. O ibig sabihin, kahit may madamay na inosente. So ngayon eto, pakinggan muna natin to. Andito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, denied to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vic. Sabi dito, nagsalita na rin si PBBM Sir Jake, walang NBA dyan. Kaya nga po di ba hinahanap nila ang presidente? Sabi ko nga mga kababayan doon sa mga naghahanap sa presidente, ang presidente ay nakamasid lamang po mga kababayan at ipinauubaya niya sa mga otoridad kung ano man po yung kaganapan na nangyayari dyan sa Senado. Di ba sinasabi nga nila mga kababayan ng mga senador, na wala daw pong pakialam ang executive sa Senado. Di ba sinasabi ng mga senador yan? Dahil nga co-equal branches, yun yung sinasabi nila mga kababayan. Ngayon, sinasabi ng mga taga-suporta nila nasan daw ang presidente. Maliwanag na nakamasid ang presidente. 'Di ba? Tinitingnan kung ano yung kaganapan at ipinauubaya sa mga otoridad mga kababayan. At saka kung titingnan nyo, talagang pakiramdam ko talaga dito mga kababayan in my personal opinion, talagang po yan, mukhang drama lang yan. Di po ba? Mukhang drama lang yan, tanyo. Sunod-sunod yung pag-atake ni Senator Amy sa NBI mga kababayan. Andito kami at yung karamihan ng senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, denied to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, Dedma rin. Lahat sila walang alam pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina pa kami narito, pero... Tsaka hindi nakikialam ang presidente dyan. Hindi nakikialam ang presidente dyan At saka walang inuutos na karahasan ng presidente. Talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador fake at news. hindi kami makapaglabasan. Eto, ang sabi nila, talagang deny. Alam mo, Senator Amy Marcos, gusto mo ng real talk? Kung hindi naman dahil sa inyo, hindi magkakagulo dyan. Bakit nung si Tito Sen ng Senate President dyan, tahimik ang Senado? Di ba mga kababayan, tingnan nyo maigi, buhat nung nagpalit ng leadership ang Senado, nagkagulo na. Nagkagulo na. At kung hindi ninyo pinapunta si Bato de la Rosa dyan, hindi magkakagulo. Di ba mga kababayan? Kung hindi sila nagpalit ng Senate President, tahimik sana ang Senado. Pero buhat nga nung nagpalit ng leadership, biglang nagkaganito na mga kababayan, nagkagulo na. At kung ano-ano ng mga ka-fake news ang sinasabi ni Senator Amy sa publiko. To death. Pero ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, diba? Basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya hudas na hudas. Hudas na hudas si Senator Amy Marcos. Diba, idinidiin niya yung kanyang kapatid. Paano nyo kaya nasisikmura na gumawa ng drama dyan sa Senado habang idinidiin mo yung kapatid mo, Senator Amy? Sa talang buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ate na idinidiin yung nakababata niyang kapatid. Para lang sa walang kakwenta-kwentang drama nyo dyan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, sila ang nagpagulo ng Senado. Ang tahitahimik ng Senado nung si Tito Sen ng Senate President dyan. Ngayon, si PBBM na naman na may kasalanan. Kasalanan ba ni PBBM na si Senator Bato de la Rosa nagpakatuta kay Duterte kaya nakagawa ng mga ganyang klase ng gawain na humantong sa point
na ipinaaresto na mga kababayan ng International Criminal Court. Hindi kasalanan ng presidente yan. Ngayon na nakakapagtaka dito kay Senator Amy, aba, kita nyo nag-imbento pa ng kwento, mabigat na akusasyon yan. Laban kay PBBM. Anyway, tuloy pa natin. Hindi na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? O, ikaw nga nagsabi. Kakasabi mo lang kanina si PBBM. Tapos ngayon sabi mo walang nag-utos nito para magkaroon ng kaguluhan dyan. Eh di baka nga gawa-gawa nyo yan? Actually may sinabi nga siya mga kababayan nasan ba yun? Click nga natin tong ano niya. May sinabi siya dito na baka daw isipin ng tao drama daw nila yon. Asan ba yon? Yung bumubulong-bulong siya. Eto ata yun. Nandito tayo, Yan. nagpe-press con sila. Naku, alin ba dito ang paniniwalaan namin? Talaga naman, lahat denied to death. Sino nag-utos na lusubin ang Senado? Lahat sila hugas kamay, lahat sila ayaw sumagot ng tawag namin ng nagpuputukan. Sa hulog-dulo nito, hindi ako magtataka kapag sinisi ang mga senador na nagpaandar, nagpasabog ng kung ano. Di ba mga kababayan, sa kanya na mismo nang galing? Hindi na sa dulot-dulo daw po niya sa madalit salita, hindi na daw po siya magtataka kung sisisihin daw po yung mga senador na may pakana daw po mga kababayan ng ganyang klase ng drama sa loob ng Senado. Eh posible. 'Di ba? Hanggang ngayon nga wala pa yung gunman mga kababayan eh. Kung hindi drama 'yan, eh di sana nakilala na mga kababayan kung sino yung kung sino yung gunman. O sabi nga dito, usahan nagpaputo kaya nga 'di ba, ni wala nga silang maipakita na mga resibo man lang na may pumasok na NBI. Basta lang sinisisi nila ang NBI mga kababayan. At ngayon, eto si Senator Amy. Sinasabi niya dito mismo sa kanyang bibig ng galing, hindi na daw siya magtataka kung sa dulot-dulo daw nito, sasabihin na ito daw ay pakana ng mga senador. Kung sisisihin daw ang mga senador. Para lang lihisin ang pag-aresto ni Bato at ang impeachment. Inunahan niya na agad ang taong bayan mga kababayan na linisin yung mga senator. 'Di ba? Hindi na nakakapagtaka kung drama niyo talaga 'yan para lang idiin si PBBM. Ako, eto na naman tayo, flood control na naman. 'Di ba mga kababayan? Yan si Senator Amy. 'Di ba? Ang huwarang kapatid na ipinapahamak ang kapatid. 'Di ba? Sabi daw dito mga kababayan, sinagot din niya yung aligasyon ng marami nating mga kababayang Pilipino kasi marami talaga nakapansin. Marami ang nagsasabi ng mga kababayan Pilipino po natin na yan daw po mga kababayan ay literal na gawa-gawa lang, imbento lang, drama lang para ilihis ang usapin kay Senator Bato. So ngayon ito, pakinggan po natin. Okay. Sabi nga dito, sabi nila gawa-gawa lang daw namin ito. Okay, ngayon bibisitahin ko muna itong opisina ko. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa aking mga tauhan. Kasi kanina nagputukan, patay lahat ng ilaw. Ngayon lang ako nakaakyat eh. Grabe itong nangyari dito. Bakit naman inatake yung Senado? Hindi ko akalain na mangyayari ito. Halatang Dito drama, sa Senate ng Republika ng Pilipinas. Ganito na lang ang turing nila sa amin at ang balita, palibhasa lahat sila nagdi-deny. Ang next daw na sasabihin, gawa-gawa lang namin to para mahawakan ang liderato ng Senado at pag... Hindi, yan naman talaga mga kababayan ng katotohanan. Tapos alam niyo pa yung pinakamatindi sa script na to. Alam niyo yung pinakamatindi sa gawa-gawang to in my personal opinion mga kababayan na napansin ko. Based po dito sa mga nangyari. At base na rin sa komento ng mga kababayang Pilipino po natin. Hindi ba kayo nagtataka? Ano yung naratibo ng mga DD-shit mga kababayan? Sakalang naman nagkaroon ng ng putukan dyan nung nawala na yung 5 senator, nung nakauwi na ng ligtas sa kanilang tahanan, si Tito Sen, si Ping Lacson, sina Risa Ontiveros, sina Kiko Pangilinan at sina Bam Aquino. Pati daw si Tito Sen mga kababayan, yan na yung bagong naratibo nila ngayon. 'Di ba? Parang ang dating sinisisi pa nila yung 5 at yung 5 daw yung may pakana. Yan yung naratibo ngayon ng mga DD-shit mga kababayan. Kaya nga nakakapagtaka dito eh. Bakit nila pinatay yung ilaw? Ako nagtataka ko bakit nila pinatay yung ilaw? Paano makikita yung mga tao doon? 'Di ba? Kung talagang may pumapasok. Tsaka dapat mga kababayan, yung mga taga-USAA, dapat may mga bodycam kayo. Dapat may mga bodycam kayo para kita ng taong bayan kung ano talaga nangyari doon sa putukan na yun.
Diba dapat nire-require din ng Senado yan. Kasi diba minsan pinag-uusapan sa Senate mga kababayan na dapat daw yung mga kapulisan magsuot ng body cam tuwing may operation. Dapat yung meron ding body cam mga kababayan. Meron ding body cam para kita kung ano talaga yung nangyari. Para hindi naman isipin ng taong bayan na drama lang. Ayan o, marami nga nagko-comment sa comment section natin, drama nga lang daw. Eh di ko masisisi ang taong bayan kung bakit nila sinasabing drama lang. Kasi parang nga sa akin, in my personal opinion at base na rin sa taong bayan, talagang mukhang drama lang talaga ito. At itong sinasabi ni Senator Amy Marcos, inuunahan niya na ano po yung perspective ng taong bayan. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Takpan ang impeachment. Ano ba namang kalokohan to? Eto na nga at nagtatago kami dito sa barilan, putukan at siege ng Senado. Sasabihin pa na gawa-gawa daw namin. Kasi lahat sila denied to death, walang nag-utos, nalusubin ng Senado, walang may kinalaman, wala ang talagang mananagot. Eto na. Bakit todo deny kayo? Hindi naman namin kayo pinaghihinalaan eh. Bakit masyado mong inuunahan yung mga mangyayari? Di ba mga kababayan? Hindi naman natin pinaghihinalaan si Senator Amy at yung mga kasamahan niya. Bakit pinangungunahan niya yung mga mangyayari? Di ba? Bakit pinangungunahan niya yung perspective ng taong bayan? Di po ba mga kababayan? So ngayon kung titingnan nyo, yan po yung isa sa mga drama ni Senator Amy. Pero tandaan po natin mga kababayan ha, tandaan po nating maigi at mabuti to. Hindi magkakaroon ng kaguluhan dyan sa Senado kung hindi kayo nagtangka ng Senate ko, Senator Amy. At mas lalong hindi magkakaroon ng kaguluhan dyan sa Senado kung isinusurrender at isinusuko nyo na yan si Senator Bato. Diba? Kung hindi kinukupkop ng Senado, kinakanlong ng Senado, etong si Senator Bato. Wala kang gawa.